Paano kung may time machine naman talaga? Para maitama mo yun mga kamalian mo. Para pagdating mo sa hinaharap, hindi ka na magsisi sa huli. Hi, ako si Teng. Sa akong PWD. Nung border high school ako, may natulong sa akin para mag-notes. Siya si Mabel. Mabait siya. At siya din ang naging crush ko. Ang saya-saya ko sa tuwing magkatabi kami ng upuan. At sa tuwing magkasabay kami, lilipat ng room. Isang araw, klase naman nun sa massage. Pagkatapos ng LSS, palabasa, ayaw ko yung subject na yun. Kaya sinasadya akong bagadan ang pagkain para malate sa subject na yun. Biglang nagtaka si Mabel. Nasaan na daw ako? Tanong niya sa mga kaklase namin. Asan si Teng? Napaklase na si Mama. Lakot na naman yun. Ay wait, babain ko lang. Ma'am, papa lang po ako sa klet. CR lang po ako. Uy, hinahanap si Teng. Kanta pa sa kanya ng mga kaklase. Tapos, pumapaan na siya para hanapin ako. Hoy, andyan ka lang pala. Lapot pa kay ma'am. Hanap ka na niya. Bakit daw ang dakal mo? Paalap mo pang hindi pumasok sa subject niya, ha? Hi, Teng. Hanggat nandito ako, hindi ka makakapagkating. Tandaan mo yan. Opo, sorry na. Hindi na po mauulit. Sorry na, Mabel. Okay, basta wag nang uulitin na. Tara na, kapay na tayo. Napakamat na lang ako sa ulo. At sabay na nga kami umakyat papuntang room. Magkatabi kami ni Mabel sa upuan. Habang nagsusulat siya, nakatitik lang ako sa kanya. Oh, Teng, bakit ka nakatitik sa akin? Nakakandaan ka naman sa akin no? Kid mo? Tanong niya. Oo. Ang guild ko kasi eh. Sagot ko. Okay. Salamat. Sige, makinig ka na kay ma'am. Huwag sa akin ang tingin. Utos pa niya. Maya-maya, uwian na. Magkasabay na naman kami. Habang naglalakad, pinag-uusapan nga namin ang darating na JS prom. Teng, sasama ka ba sa JS prom natin? Tanong niya. Oo, gusto ko. Pero, Mabel, paano? Uy, Teng, sa atin lang Parang narinig ko sila ma'am. Pinag-uusapan nila. Pasasamahin ka daw sa JS. Kinausap nila si Sir Francis para mag-alalay sa'yo. Yukon niya sa akin. Siyempre, ako, excited. Tanong ko sa kanya. Pwede ba kitang isayaw sa JS, Mabel? Okay, sige. Pero sa isang kondisyon, ipasa mo muna yung periodical exam natin. Oo po. Basta para sa'yo eh. Isang linggo na nga lang at exam na. Akala nila hindi ako nag-review. Pero nag-aaral ako pag uwi ko sa bahay. Halos mapuyat nga ako. Kaka-review ko.
Yun ang hindi nila alam. Ate Mapel, tingnan mo si Iteng oh. Hindi nakikitubyo. Sumbong ng mga classmates namin kay Mapel. Ate Mapel, tingnan mo si Iteng oh. Hindi nakikipag-review. Sumbong nila kay Mapel. Ginawa ka ni Mapel. Bakit, Mabel? Oh, ano, Teng, hindi ka naman yata seryoso sa pinag-usapan natin. Huwag na lang. Ay nako, Teng, ayusin mo muna yung buhay mo. Huwag mo akong kakausapin hanggat hindi ka pa napapako. Teng, hindi ka nga mag-usap nga tayo. Ayusin mo muna ang sarili mo, Teng. Hindi naman para sa kanyang sinasabi ko sa'yo. Para din naman sa'yo yun. Kasi gusto ko magkasabay tayong kagraduate. Kinabukasan, hindi nga niya ako binabansin. Pero kinukuha niya ang papel ko para ipag-take notes niya ako. Kaya lang, hindi siya natabi sa akin. Teng, ako na yung papel mo. Bilisan mo. Mabel, sorry na nga. Please. Teng, ayusin mo muna sa sarili mo, okay? Saka na lang kita kakausapin pag naipas mo yung test. Nakawian na. Akala ko, sabay kaming maglalakad ni Mapel. Akala ko lang pala yun. Nauna na siyang bumaba. Nahuli ko sa paglakad. At yun, wala na akong nagawa. Pumunta ko sa car namin ng malungkot. Exam na nga namin. Kada nila, hindi ko maipapasa yun. Kudad sila. Nang maipasa ko ang exam. At sa wakas, JS prom na namin. Unang sinayaw ko nga, siya Mapel. Mabel, can I dance with you? Yeah, sure. Tara na. Pumunta na nga kaming dance floor. Habang magkasayaw, nakausap kaming dalawa. Mabel, ang ganda mo ngayon ah. Na-in-love ako. Pakis nga. Haha. Ay, naku, sira ka talaga. Pero, thank you ah. Ikaw din, ang pogi mo, bagay kasi sa'yo. Salamat, Mabel ha. O sabi sa'yo, makakapasa ako eh. Tapos, naway mo pa ako. Alam mo naman, di ba, na may tiwala ako sa'yo. Dahil kung hindi ko ginawa yun, hindi ka mag-aaral na mabuti. Hala, nag-aaral ako ng mabuti ah. Para hindi ka na magalit. Natapos na ang JS prom namin. Hanggang bagsakay ko ng car. Ang saya-saya ko lang. Kinabukasan nun, Sabado, wala naman akong gagawin. Makita ko sa room ko, habang mag-isa, naisipan ko ngang tawakan si Mapel. Mapel, may kinakawa ka ba? O Teng, napatawag ka ata. May kailangan ka ba? Wala naman. Bakit? Tara, ganda tayo. Kaka-boring dito eh. Hoy, sira. Wala akong pamasayo punta dyan, oh. Eh, di sundan. Ano, tara, G? Sinundo nga namin siya. 30 minutes nga nang ang biyahe. Nakarating na kami sa kanila. Ang bilis na makarating nga. Nandito na kayo agad. Oo, nung makausap kasi tayo, nasa biyahe na kami. Nakakainis ka, ha? Akala ko matagal pa kayo. Teng, pasok muna kayo. Liligo lang ako sandali. Habang bababa siya ng hagdan, hindi ko nga maiwasang mapadidik sa kanya. Takte, lalo siyang kumanta. Mapel, saan mo gusto bumanda? Ano? Nagyaya ka? Tapos hindi mo alam kung saan tayo pupunta? Sumakay na kami ng car. Nanood kami ng sine at kumain sa labas.
Maghapon lang kami magkasama. At nang gabi na, hinatid ko na siya sa kanila. Teng, salamat ha. Nag-enjoy talaga ako. Ingat kayo sa pag-uwi ha. Bye. I love you. Lunes ng umaga nun, maaga nga akong nakapasok sa school para sana sabay kami ni Mabel umakyat. Kaya lang, tumunog na ang bell, wala pa si Mabel. Kaya umakyat akong malungkot, napansin bala yun ng kaklase ko. Oteng, malungkot ka yata. Porque wala si Ate Mabel. Nakakakanyan ka na. Isang linggong wala si Mabel, kaya isang linggo din akong walang kanang magklase. Hindi nga ako napasok sa massage class ko. Kaya pagdating ng Mabel, napayakap ako sa kanya. Lunes ng umaga nun, maaga nga akong nakapasok sa school para sana sabay kami ni Mabel umakyat. Kaya lang, tumunog na ang bell, wala pa si Mabel. Kaya umakyat akong malungkot, napansin bala yun ng kaklase ko. Oteng, malungkot ka yata. Porque wala si Ate Mabel. Nakakakanyan ka na. Isang linggong wala si Mabel, kaya isang linggo din akong walang kanang magklase. Hindi nga ako napasok sa massage class ko. Kaya pagdating ng Mabel, napayakap ako sa kanya. Ano, naman, hindi lang ako nawala. Hindi na lang pasok na tayo. Graduate na kami ng high school, kaya lang bagsak ako sa topic ng massage. Kaya kapag may free time ako sa college, pinabalikan ko ito para makuha ang diploma ko. Isang araw bumalik ako sa dati kong school para balikan ang subject ng massage. Hinahanap ko nga ito kung saan natin nalipat kasi wala na to sa dating building. Habang naglalakad, nakasalubong ko sila Vanessa. Oo, Teng. Sabay ka na. Vanessa, alam mo pa yung massage room kung saan linipat? Napunta na nga kami sa room at doon pinakilala na nga ako. Ako daw ang makakasama nila Bane sa massage. Anong nangyari, Teng? Di ba college ka na? Hindi ko kasi sineryoso ang massage noon. Kaya, kaklase niyo ako ngayon. Nakain kami sa kantin nang biglang tumating sila Nika. Uy, sila Ate Mabel, nag-date. Tumigil nga kayo para magkasabay lang kami. Ay, sorry dyan. Wala nang kasi akong pera. Sige, next time. Sige, Kuya Ting ha. Asahan ko yan ha. Dito muna kami ha. Di ba nagpapalibre si Jen sa'yo? Pumunta sila sa kabilang table. Kada nila, hindi naman sila nakikita. Hoy, ano yung dalawa? Pag-sip nila, no? Oo nga no. Ang sweet nila. Ang sweet nila. Sila ba? May pera naman pala siya eh. Kaya sa susunod, tumanggi ka naman. Aba, ewan ko. Ay naku, bilisan mo na nga. May next class pa tayo. Mabel, gusto mong milk tea? Binili ko nga isang milk tea. Habang naglalakad kami, iniinom niya ito. At nang makarating kami sa room, nagklase na kami. Dating gabi, magkatabi kami sa upuan.
May physical massage kami. Pag naibasa namin yun, makakagraduate na kami ng high school. Si Mabel nga ang minasahe ko. Ate, masaya mo nga ako, please. Yes, boss. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Naklase na nga kami. At this time, nakikinig na nga ako. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon na ito. Hanggang kailan ka, Ting? Dito? Hindi ko alam Vanessa eh. Depende yan kung anong sasabihin ni ma'am. Kung hanggang kailan niyo ako makikipagklase. Vanessa, saan ang next class niyo? Kay Ma'am Gemma sa English? Bakit? Next class na nga nila. Sabay-sabay na nga kami. Habang naglalakad, tanong ko kay Vanessa. Vanessa, pwedeng makisabay? Pupuntahan ko lang kasi siya. Sige, wala ka pa bang klase? Wala pa naman, alauna pa yun. Umakyat na nga kami. Papunta sa room ni ma'am. At nang makarating na kami, Hi ma'am, kamusta po? Oh, Ting, ikaw pala. Napadalo ka yata. Ma'am, ngayon po ang first class ka sa massage. Kasabay ko po sila Vanessa. Hindi po araw-araw yun. Kada playtime ko lang po. Yun po ang pinag-usapan namin ng teacher. Oh, sige, dyan ka muna. Nag-iikot kasi yung principal. Magtuturo muna ako. nasa kilid lang ako. Nakikinig lang ako sa kanila. Maya-maya nga, bigla na akong nakodom. Tinignan ko ang orasan ko. Alas 12 na pala. Nagpaalam na rin ako para pumapa na. Para doon na muna magtanghalian. Ma'am, alis na lang ba ako? Sige, Ting. Ingat ka. Ikumusta mo na lang ako kay Mabel, ha? Sige po, dito na po ako. Nagpunta muna akong kantin para doon na rin mag-lunch bago ka pumasok sa campus namin. After 3 years, nabisi na rin kami dahil yung nga, thesis na namin. Habang naglalakad kami ng mga classmates ko sa corridor, may familiar na boses na tumating. Oh, Mabel, kayo pala. Anong ginagawa niyo dito? Thesis rin, Ting. Pinayagan kasi kami ng principal na gawin yung thesis namin sa ibang school. Ting, sino sila? Mabel, si Arian, Marlon at Paula nga pala, workmate ko. Oh, Ting, siya ba yung special friend mo nung high school? Ay, nagkita ulit sila. Ha? Ano yun, Ting? Wala yon. Sige, Mabel, dito na kami. Hinila ko na siya kasi ang ingay ni Arian, mahalata ako ni Mabel. Medyo namula ako nung time na sinabi niya yon. Ting, bakit nagmatali ka yata? Ang ingay mo kasi, Arian. Hey guys, tanghalian na. Tara, gabi tayo. Bakit Marlon na-replay mo to? Hindi, kay KB, andyan naman si Arian eh, pag kinunong tayo. Lumabas na kami, papuntang Jollibee. Habang nakain kami, napag-usapan namin about high school life namin. Tapos, bumalik na kami sa campus para tapos na ang thesis namin. Isang linggo na lang, graduate na kami ng college. One day, nasa mall ako. Merchandiser kasi ang work ko. Nakaayos na sana ako, papauwi na, nang biglang bagita ko si Mabel. Oh, Mabel, kamusta na? Anong work mo?
Hangin lang ako bago ako umuwi sa amin. Eto, merchandiser ang bag ko. May kakawin ka ba? Tara, kape tayo. Gee, tara, basta libre mo ah. After 5 years, kami din nagkatuluyan. Natapos namin ikasal, isang buwan lang, buntis na ako sa panganay namin.